Ang amoy ng ospital. Iyon ang amoy na hinding-hindi ko malilimutan. Isang pinaghalong amoy ng betadine, Lysol, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Sa loob ng 3 buwan, ang amoy na iyon ang naging pabango ng aking buhay. Ang 4 na sulok ng silid na ito, ang puting pader, ang walang tigil na tunog ng mga makina, ito ang naging mundo namin ng aking anak. Nakatitig ako sa kanya, ang aking si Butchok, ang aking 5 taong gulang na anghel. Payat ang kanyang katawan at ang dating makapal niyang buhok ay maninipis na hibla na lamang na natira mula sa huling chemotherapy. Ngunit sa kabila ng lahat, kapag ngumingiti siya, ang buong silid ay tila nagliliwanag. Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit masaya. Read me the story of the brave knight again. Kinuha ko ang libro mula sa kanyang tabi. Siyempre, anak, ilang beses mo man gustong marinig. Binuksan ko ang libro at nagsimulang magbasa, ngunit ang aking mga mata ay nasa kanya lang. Sa bawat salita tungkol sa isang matapang na kabalyero na lumalaban sa mga dragon, ang nakikita ko ay ang aking anak. Ang tunay na matapang na mandirigma. Lumalaban siya sa isang halimaw na hindi nakikita. Isang halimaw na dahan-dahang kumakain sa kanyang buhay. Leukemia. Isang salitang napakasakit pakinggan, isang hatol na ibinigay sa amin 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsimula ito sa mga pasang bigla na lang sumusulpot sa kanyang mga binti at braso. Akala ko, dala lang ng kanyang pagiging malikot. Pagkatapos, ang lagnat na pabalik-balik, ang pagiging matamlay, ang dating masiglang bata ay naging isang bulaklak na unti-unting nalalanta. At pagkatapos ng maraming pagsusuri, dumating ang verdict, ang dragon na kailangan naming labanan. Grace. Napalingon ako, nakatayo sa may pinto si Tristan, ang aking kasintahan sa loob ng 2 taon. May dala siyang pagkain at isang bagong laruan para kay Botchok. Ang kanyang ngiti ay isang sinag ng araw sa gitna ng madilim kong mundo. Tito, Tristan! Sigaw ni Botchok. Ang kanyang mukha ay biglang sumigla. Hey, champ! Sabi ni Tristan, lumapit at hinalikan sa noo ang aking anak. Look what I have for you. A new robot? Si Tristan. Siya ang aking biyaya. Isang mabuting tao na dumating sa buhay namin noong hindi ko inaasahan. Minahal niya ako at higit sa lahat, minahal niya si Botchok na parang tunay niyang anak. Siya ang aking sandalan, ang aking kakampi sa laban na ito. Sa bawat pag-iyak ko sa gabi, siya ang aking unan. Sa bawat pag-aalala ko, siya ang aking kapayapaan. Siya ang pamilyang pinangarap kong muling buuin. Habang pinapanood ko siyang nakikipaglaro kay Butchok, isang pamilyar na kirot ang muling kumurot sa aking puso. Ang pamilyang ito ay hindi kumpleto dahil ang tatay na kailangan ni Butchok sa laban na ito ay wala. Ni hindi nga niya alam na ang anak na tinalikuran niya ay nag-aagaw buhay. Lumipas ang mga linggo, ang chemotherapy ay nagpatuloy, ngunit ang katawan ni Botchok ay tila hindi na tumutugon. Mas lalo siyang nanghina, ang kanyang mga ngiti ay naging mas madalang. Ang pag-asa na pilit naming itinatayo ay unti-unting ginuho ng malupit na katotohanan. Isang hapon, habang natutulog si Botchok, tinawag kami ng kanyang doktor, si Dr. Reyes, para sa isang pag-uusap. Umupo kami ni Tristan sa kanyang opisina, ang aming mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Grace. Tristan. Sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang mukha ay seryoso. I'm sorry. The chemotherapy, it's not working anymore. The cancer cells are becoming more aggressive. Ang kanyang mga salita ay isang malakas na suntok na nag-alis ng hangin sa aking mga baga. Naramdaman ko ang pagigpit ng hawak ni Tristan sa aking kamay. Ano? Ano pong ibig sabihin niyan, Doc? Tanong ni Tristan. It means we have only one option left.
sabi ng doktor. Butchok needs a bone marrow transplant. It's his only chance for survival. Bone marrow transplant. Isang pag-asa. Isang huling pagkakataon. Gawin po natin. Mabilis kong sagot. Kahit ano, Doc. Kahit magkano. Gawin natin. The procedure itself is straightforward. Paliwanag ni Dr. Reyes. The most difficult part is finding a compatible donor. We need a perfect match. At doon nagsimula ang aming desperadong paghahanap. Ako ang unang sinuri. Umasa ako. Nagdasal ako. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang resulta. Hindi ako isang tugma. Sunod, ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang. Isa-isa silang sinuri. At isa-isa rin silang bumalik na may parehong balita. Hindi sila tugma. Naghanap kami sa National Bone Marrow Donor Registry. Libu-libong pangalan, libu-libong pag-asa. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo ng paghihintay, isang tawag mula sa ospital ang tuluyang pumatay sa aming pag-asa. Walang nahanap na tugma. Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas lumalapit si Butchok sa binggit ng kamatayan. Ang kanyang katawan ay nagsimula ng bumigay. Madalas na siyang may lagnat. At ang sakit sa kanyang mga buto ay halos hindi na niya makayanan. Ang aking matapang na mandirigma ay unti-unti nang natatalo sa laban. Isang gabi, habang binabantayan ko siya, kinuha ko ang aking wallet. Mula sa isang nakatagong bulsa, inilabas ko ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato namin ni Edward, ang ama ni Butchok. Nakunan ang litrato sa isang beach. 7 taon na ang nakalipas. Magkayakap kami, masaya, walang kamalay-malay sa mundong naghihintay sa amin. Kami ay bata pa, puno ng pangarap at isang pag-ibig na mapusok at walang direksyon. Isang pag-ibig na hindi nagtagal. Naghiwalay kami bago ko pa man nalaman na buntis ako. At sa aking pagiging duwag at pride, pinili kong huwag na siyang ipaalam. Pinili kong palakihin si Butchok ng mag-isa. Isang desisyon na pinagsisihan ko na ngayon. Bakit ko pa ito itinatago? Siguro isang paalala. Isang paalala sa isang pag-ibig na nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo sa aking buhay. At ngayon, habang tinitignan ko ang mukha ni Edward sa litrato, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Paano kung siya ang sagot? Kinabukasan, kinausap kong muli si Dr. Reyes. Itinanong ko sa kanya ang tungkol kay Edward. Yes, of course, sabi niya. The biological father has a high chance of being a match. Can you contact him? Hindi ko po alam kung nasaan siya, pag-amin ko. Matagal na kaming walang komunikasyon. Pagkatapos ng araw na iyon, isang bagong misyon ang aking hinarap, ang hanapin si Edward. Sa tulong ng mga kaibigan at ng social media, pagkatapos ng 1 linggong paghahanap, natagpuan ko siya. Si Edward, nahanap ko ang kanyang profile sa Facebook. Ang kanyang mga litrato ay nagpapakita ng isang lalaking matagumpay at masaya. Isang lalaking malayo na sa binatang nakilala ko. At sa kanyang profile, isang litrato ang dumurog sa aking puso. Ang kanyang wedding photo. May asawa na siya, isang magandang babae na nagngangalang Jacqueline. Huli na ba ako? Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko guguluhin ang kanyang bagong buhay? Ngunit sa pagtingin ko sa natutulog na si Butchok, alam kong wala na akong pagpipilian. Kailangan kong lunukin ang aking pride. Kailangan kong humingi ng tulong. Ngunit bago ko pa man siya matawagan, isang tawag mula kay Dr. Reyes ang muling nagpabago sa lahat. Grace, can you come to my office? I need to talk to you, alone. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi maipaliwanag. Mag-isa. Bakit mag-isa? Pagdating ko sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay seryoso. Grace, may isa pa tayong problema, sabi niya. Kahit na mahanap natin ang ama ni Butchok at kahit na maging match siya, mayroong isang komplikasyon. Dahil sa klase ng sakit ni Butchok,
Ang isang standard bone marrow transplant ay maaring hindi sapat. Ang rejection rate ay mataas. Ano po ang ibig sabihin niyan, Doc? Huminga siya ng malalim. Grace, I need you to listen very carefully. Mayroong isang paraan na may mas mataas na success rate. Isang paraan na halos garantisadong magliligtas sa buhay ng anak mo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Statistically, ang pinakamahusay na donor para sa isang bata, ang pinakaperpektong tugma na halos walang tsansa ng rejection, ay isang buong kapatid na biolohikal. Kapatid? Naguguluhan kong tanong. Pero nag-iisa lang si Botchok. Tumango ang doktor. I know. At pagkatapos sinabi niya ang mga salitang babago sa takbo ng aking buhay, sa takbo ng aking moralidad, at sa takbo ng aking pagkatao. Grace, ang sinasabi ko ang pinakamagandang pagkakataon para mabuhay si Butchok ay ang magkaroon siya ng kapatid. At para masiguradong magiging perpekto ang genetic match, kailangan itong natural na mabuo. Nakatitig lang ako sa kanya, sinusubukang iproseso ang kanyang mga sinabi. Natural na mabuo. Kapatid, isang bagong anak. Para iligtas ang buhay ng aking anak, kailangan ko magbuntis muli. At ang ama ay kailangang ang ama din ni Botchok, si Edward. Ang lalaking may asawa na. Umalis ako sa opisina ni Dr. Reyes na parang isang kaluluwang inalisan ng katawan. Ang kanyang mga salita ay umuulit-ulit sa aking isipan, isang sirang plaka na nagpapatugtog ng isang imposible at malagim na kanta. Kapatid, natural na mabuo, isa pang anak, si Edward. Naglalakad ako sa hallway ng ospital, ngunit hindi ko nakikita ang mga taong nadaraanan ko. Ang aking mundo ay biglang lumiit sa apat na salitang iyon. Ang unang reaksyon ko ay pagtanggi. Isang marahas na pagtanggi. Hindi. Imposible. May iba pang paraan. Siguradong may iba pang paraan. Nababaliw na ba ang doktor na iyon? Ito ba ay isang masamang biro? Ngunit sa likod ng aking pagtanggi, alam kong sinabi niya iyon dahil iyon na ang huling baraha, ang huling desperadong pag-asa. Paano? Paano ko gagawin iyon? Paano ko hahanapin ang isang lalaking 6 na taon ko nang hindi nakikita at sasabihin sa kanya, "Hay, may anak tayo." At para mailigtas siya, kailangan nating gumawa ng isa pa. At paano si Tristan, ang lalaking nagmahal sa akin at sa aking anak nang walang kondisyon, ang lalaking kasama kong lumalaban sa bawat araw. Paano ko sasabihin sa kanya na para mabuhay ang batang itinuring na niyang anak, kailangan kong bumalik sa kama ng lalaking nauna sa kanya? Ang ideya pa lang ay isang pagtataksil. Isang kasalanan na hindi ko kayang isipin. Pagbalik ko sa silid ni Botchok, nandoon si Tristan, masayang binabasahan ng kwento ang aking anak. Ang larawan nilang dalawa ay isang perpektong imahe ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang sisirain ko. Grace, okay ka lang? Tanong ni Tristan, napansin ang aking pamumutla. Anong sabi ni Dr. Reyes? Mag-usap tayo sa labas. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Sa labas ng silid, sa tahimik na hallway, sinabi ko sa kanya ang lahat. Bawat salita ay parang isang bubog na lumalabas sa aking bibig. Habang nagsasalita ako, pinanood ko ang pagbabago sa mukha ni Tristan. Mula sa pag-aalala, ito ay naging pagkalito. Mula sa pagkalito, ito ay naging hindi makapaniwala. At sa huli, isang emosyon na hindi ko pa nakita dito sa kanya kailanman. Sakit. Isang malalim na sakit na dulot ng pagtataksil. Ano ang sinasabi mo, Grace? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Gusto ng doktor na makipagtalik ka sa ex mo? Tumango ako, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Nababaliw na ba kayo? Sabi niya, ang kanyang boses ay nagsimula ng tumaas. Iyon ba ang solusyon nila? Ang sirain ang buhay natin?
Grace, andito ako. Andito ako para sa inyo. Bakit kailangan mo siya? Hindi ko siya kailangan, Tristan. Si Botchok. Si Botchok ang nangangailangan sa kanya. Sigaw ko pabalik, ang aking mga luha ay nagsisimula ng bumuhos. Wala itong kinalaman sa nararamdaman ko. Wala itong kinalaman sa iyo o sa kanya. Tungkol ito sa buhay ng anak ko. At ako? Tayo? Paano tayo, Grace? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano mo nagagawang isipin iyan na habang nandito ako, nag-aalaga sa anak mo, nagmamahal sa iyo, ikaw nasa kama ka kasama ang ibang lalaki? Ganun na lang ba kadali para sa iyo yon? Ang kanyang mga salita ay isang sampal. Hindi niya naiintindihan o baka ayaw niyang intindihin. Para sa kanya, ito ay isang simpleng pangangalunya. Ngunit para sa akin, ito ay isang operasyon na kailangang gawin para iligtas ang aking anak. Masakit, marumi, ngunit kailangan. Nag-away kami, isang masakit at magulong pag-aaway na puno ng mga salitang hindi na namin mababawi. Sa huli, umalis siyang galit, iniwan akong umiiyak at lalong nag-iisa. Nang gabing iyon, habang binabantayan ko si Botchok, ginawa ko ang aking desisyon. Tinitigan ko ang aking anak na payapang natutulog, ngunit hirap sa paghinga. Hinawakan ko ang kanyang maliit at malamig na kamay. Ang pagmamahal ng isang ina ay isang kakaibang bagay. Ito ay isang lakas na kayang magtulak sa iyo na gawin ang mga bagay na akala mo'y imposible. Kaya nitong yumurak sa iyong moralidad, sa iyong pride, sa iyong sariling kaligayahan. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa aking nag-aagaw buhay na anak, naging malinaw ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging isang matatag na determinasyon. Walang pader na hindi ko wawasakin. Walang bundok na hindi ko aakyatin. Walang kasalanan na hindi ko gagawin. Para sa'yo, anak, para lang sa'yo. Kinabukasan, isinantabi ko ang lahat ng aking takot at hiya. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Edward. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pinindot ko ang call button. Nagring ito ng 3 beses. Sa bawat ring, ang puso ko ay tila sasabog. Akala ko ay hindi na niya sasagutin. Ngunit sa huli, narinig ko ang kanyang boses. Isang boses na mas malalim, mas matatag, ngunit pamilyar pa rin. Hello? Edward, sabi ko, ang aking boses ay halos hindi lumabas. Isang mahabang katahimikan. Grace? Ikaw ba yan? Oo, ako nga. Kamusta ka na? Isang napakatangang tanong. Okay lang. Abala, ikaw? Bakit ka napatawag? May, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na napaka-importante tungkol sa nakaraan natin. Grace, matagal na yon. Pareho na tayong may sariling buhay. Alam ko. At pasensya na sa abala, pero kailangan talaga nating mag-usap. Please. Nag-alinlangan siya. Narinig ko ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Sige, bukas, lunch. Nagkita kami sa isang maliit na restaurant, isang lugar na tahimik. Pagdating ko, nandoon na siya. Ibang-iba na siya. Ang binatang payat na minahal ko ay napalitan ng isang lalaking matipuno at may kumpiyansa. Ang kanyang pananamit ay mamahalin. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng kanyang tagumpay sa buhay. Ang aming pag-uusap ay nagsimula ng awkward, kumustahan, trabaho, buhay. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang asawa, si Jacqueline, isang event organizer. Masaya raw sila. Ang bawat salita niya tungkol sa kanyang bagong buhay ay isang maliit na kirot sa aking puso. Ikaw? Tanong niya. May pamilya ka na rin ba? May, may kasintahan ako, sagot ko. At may anak ako. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Wow, congratulations. Huminga ako ng malalim. Ito na iyon. Edward, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang anak ko, lalaki siya, 5 taong gulang.
Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Okay, ang pangalan niya ay Botchok. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Anak mo siya, Edward. Anak natin siya. Ang kutsara na hawak niya ay nahulog sa kanyang plato. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano? Ano nang sinasabi mo? Hindi, hindi maaari. Totoo ang sinasabi ko. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng galit. 6 na taon, Grace. 6 na taon mo itong itinago sa akin. Anong karapatan mo? Wala akong karapatan, pag-amin ko. Naging duwag ako, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Inilabas ko ang mga litrato ni Botchok mula sa aking bag at inilatag sa mesa. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang mukha ng aming anak. Nakita ko ang unting paglambot ng kanyang ekspresyon. Ang galit ay napalitan ng isang emosyon na hindi ko mawari. At doon, sinabi ko sa kanya ang pangalawang bomba. Ikinuwento ko ang tungkol sa sakit ni Botchok. Ang leukemia, ang pagkabigo ng chemotherapy, ang pangangailangan para sa isang bone marrow transplant, at ang atotohanang siya na lang ang natitirang pag-asa. Kailangan kitang masuri, Edward. Sabi ko, kailangan nating malaman kung tugma ka sa kanya. Oo naman, mabilis niyang sagot. Walang pag-aalinlangan. Kahit ano, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita kong muli ang Edward na minahal ko. Ang lalaking may mabuting puso, ngunit mayroon pang huling, pinakamabigat na katotohanan na kailangan niyang malaman. Ang katotohanang maglalagay sa aming dalawa sa isang sitwasyong halos imposible. May isa pa, Edward, sabi ko, pinipigilan ang aking pag-iyak. Kahit na maging tugma ka, sinabi ng doktor na mataas pa rin ang tsansa ng rejection. May isa na lang paraan para masiguradong mabubuhay siya. Tumingin siya sa akin, naghihintay, walang kamalay-malay sa bombang malapit ko ng pasabugin. Kailangan nating gumawa ng isa pang anak, Edward. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkalito. Ang pinakaperpektong donor para kay Butchok ay isang buong kapatid. Kailangan nating magtalik, iyon na lang ang tanging paraan. Nakatitig lang siya sa akin, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang nakakita ng isang babaeng tuluyan nang nawala sa kanyang katinuan. Ang imposible kong panukala ay nakalatag na sa aming pagitan, isang bomba na hindi lang sisira sa aming dalawa, kundi pati na rin sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Ang aking mga salita ay ibinitin sa hangin sa pagitan namin ni Edward, isang panukalang napakabigat, napakaimposible, na tila kayang gumuho sa buong restaurant. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas kung saan ipininta ang lahat ng emosyon, gulat, pagkalito, hindi makapaniwala, at sa huli, galit. Nababaliw ka na ba, Grace? Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay isang marahas na bulong. Ini-imagine mo ba ang sinasabi mo? Gagamitin natin ang isa pang bata para lang iligtas ang isa? At paano? Gagawa tayo ng isa pa na parang hayop, ganun ba? Hindi sa ganon, Edward. Kung ganon, paano? Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. May asawa ako, Grace, isang pamilya, isang buhay na binuo ko sa loob ng 5 taon. At ngayon, darating ka. Sasabihin mong may anak tayo at hihilingin sa akin na sirain ang lahat ng iyon para sa isang pagkakamali na pareho nating ginawa noon. Hindi ito tungkol sa atin. Giit ko, tumatayo na rin. Tungkol ito sa kanya, sa anak natin. Handa akong gawin ang lahat, kahit ang magmukhang baliw sa harap mo para lang mabuhay siya. Kailangan kong mag-isip, sabi niya, kinuha ang kanyang gamit at umalis nang hindi na lumilingon. Naiwan akong nakatayo doon, nanginginig. Ang unang hakbang ay nagawa ko na, ang pinakamahirap na bahagi.
Ngunit alam kong ito ay simula pa lamang ng isang digmaang hindi ko alam kung paano ko ipapanalo. Ang gabing iyon, habang ako ay nag-iisa sa ospital, nalaman ko kalaunan na iyon din ang gabi kung kailan sumabog ang katotohanan sa tahanan ni na Edward at Jacqueline. Sa aking imahinasyon, paulit-ulit kong nilikha ang eksena, isang masakit na palabas na ako ang direktor. Nalarawan ko si Edward na umuuwi, ang kanyang mukha ay puno ng isang bigat na hindi kayang itago. Nalarawan ko si Jacqueline, ang kanyang magandang asawa, na sasalubong sa kanya ng isang ngangiting unti-unting mamamatay kapag nakita niya ang itsura ng kanyang asawa. Edward, anong problema? At doon, sa kanilang perpektong sala, sa gitna ng kanilang perpektong buhay, inamin ni Edward ang lahat, ang tungkol sa akin, ang tungkol sa nakaraan, at ang tungkol sa isang anak na hindi niya alam na nabubuhay. Ang bawat salita niya ay isang patak ng lason sa kanilang pagsasama. Ngunit ang pinakamatinding lason ay ang aking panukala. She wants you to what? Narinig ko sa aking isipan ang sigaw ni Jacqueline, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Gusto niyang hiramin ang katawan ng asawa ko para gumawa ng bata. Ganun ba? At pagkatapos ano? Ibibigay sa inyo ang buto ng anak ko at itatapon na lang siya? Hindi ganon, Jack. Para mailigtas ang bata. Anong bata? Ang bata na produkto ng kasalanan ninyo. Edward, naririnig mo ba ang sarili mo? Gagamitin mo ang pamilya natin, ang pagsasama natin para lang itama ang isang pagkakamali mo noon. Ang kanilang pagtatalo ay marahil umabot hanggang sa madaling araw. Isang digmaan ng mga luha, panunumbat at isang katotohanang napakasakit tanggapin. Siya ang legal na asawa, siya ang may karapatan. Ngunit paano lalaban ang karapatan sa isang buhay na nag-aagaw buhay? Habang nangyayari ang digmaang iyon sa kanilang tahanan, isang maliit na labanan naman ang nagaganap sa akin. Bumalik si Tristan sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Grace, sorry. Sabi niya, hinawakan ang aking mga kamay. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon. Nabigla lang ako, pero pinag-isipan ko, andito ako. Susuportahan kita kahit ano paman ang maging desisyon mo. Ang kanyang mga salita ay dapat sanay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit huli na siya. Kinausap ko na siya, Tristan, pag-amin ko. Kinausap ko na si Edward kanina. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng sakit. Ginawa mo na? Hindi mo man lang ako hinintay? Wala na tayong oras, sabi ko. Patawarin mo ako, Tristan, pero kailangan kong gawin ito. Binitiwan niya ang aking mga kamay. Kung ganon, ano pa ang papel ko dito, Grace? Tanong niya. Isang pansamantalang ama habang ang tunay na ama ay ginagawa ang kanyang tungkulin. Isang taga-aliw habang hinihintay mo ang resulta ng kanilang pagtatangka. Ang bawat salita niya ay isang sampal. Hindi ganon. Ganon yon, Grace, sabi niya. Mahal kita, mahal ko si Butchok, pero hindi ko kayang maging parte ng kabaliwan na ito. Tumalikod siya at muling umalis. At sa pagkakataong ito, alam kong mas malalim na ang sugat na aking nilikha. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital. Habang nag-aayos ako ng gamit ni Butchok, isang babaeng matangkad at elegante ang pumasok sa silid, si Jacqueline. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Hinarap niya ako hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang leona na handang protektahan ang kanyang teritoryo. Ikaw si Grace, sabi niya. Hindi ito isang tanong. Jacqueline, sabi ko, ang pangalan niya ay parang isang sumpa sa aking bibig. Gusto kong marinig mula mismo sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit.
Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Edward sa akin na gusto mong angkinin ulit siya? Hindi ko siya inaangkin, sagot ko. Ang kailangan ko ay ang tulong niya para sa anak ko. Tumawa siya ng mapait. Ang anak mo o ang anak na ninyo. Isang anak na ginagamit mo ngayon para sirain ang pamilya ko. Ganyan ka na ba kadesperada? Hindi mo naiintindihan. Sabi ko, ang aking boses ay tumataas na rin. Nakahiga sa kabilang kwarto ang anak ko, unti-unting namamatay. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, anong gagawin mo? Manunood ka na lang ba habang ang anak mo ay naghihingalo? Huwag mong gamitin ang anak mo sa akin. Sigaw niya. Huwag mong isubo sa akin ang pagiging ina mo dahil ang isang tunay na ina hinding-hindi sisira ng ibang pamilya para lang sa sarili niyang kapakanan. Ang aming pagtatalo ay lumabas na sa silid sa hallway ng ospital. Ang aming mga sigawan ay umalingaw-ngaw, puno ng sakit ng dalawang babaeng pinag-away ng isang imposibleng sitwasyon. Anong karapatan mong humingi ng kahit ano mula sa amin, sigaw ni Jacqueline. Ang karapatan ng isang ina na iligtas ang kanyang anak, sigaw ko pabalik. Sa gitna ng aming sagutan, dalawang lalaki ang sabay na dumating mula sa magkabilang dulo ng hallway, si Edward at si Tristan. Huminto sila parehong nagulat sa eksenang kanilang naabutan. 4 na sulok ng isang sirang parisukat. Ang desperadong ina, ang naguguluhang ama, ang asawang nasasaktan, at ang kasintahang trinaidor. Ang hangin ay naging napakabigat. Walang nagsasalita. Tanging ang aming mga mabibigat na paghinga ang maririnig. Ngunit sa gitna ng lahat ng tensyon, isang pinto ang bumukas. Ang pinto ng silid ni Botchok. Isang nurse ang lumabas, tulak-tulak ang isang wheelchair. At sa ibabaw noon, nakaupo ang aking anak. Payat, maputla, may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Dadalhin siya para sa isa na namang masakit na pagsusuri. Nakita niya kaming lahat, nakatayo, nag-aaway. Nakita niya ang galit sa mukha ni Jacqueline, ang sakit sa mukha ni Tristan, ang pagkalito sa mukha ni Edward, at ang luha sa aking mga mata. Mama? Tawag niya, ang kanyang boses ay isang mahinang-mahinang bulong na bumasag sa aming lahat. Lahat kami ay napatingin sa kanya. At si Edward, sa, sa unang pagkakataon, nakita niya ng harapan ang kanyang anak. Hindi na lang isang litrato, hindi na lang isang kwento, isang tunay na bata, isang batang may mga mata niyang nangungusap, isang batang hirap na hirap sa paghinga, isang batang nag-aagaw buhay. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Edward. Ang galit, ang pagkalito, ang pag-aalinlangan, lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng isang emosyon na mas malakas pa sa lahat, ang sakit. Ang sakit ng isang ama na ngayon lang nakita ang kanyang anak. Sa isang kalagayang kahabag-habag, tumingin siya mula kay Botchok, papunta kay Jacqueline na umiiyak at pabalik sa aming anak. Ang problemang dati isang teorya lamang ay isa na ngayong katotohanang gawa sa laman at dugo. Ang desisyong kailangan niyang gawin ay hindi na tungkol sa akin o sa aming nakaraan. Ito ay tungkol na sa isang batang walang kasalanan at sa kanyang mga mata alam kong sa sandaling iyon nagbago na ang lahat. Ang mahinang pagtawag ni Butchok sa akin ay isang malakas na sampal na gumising sa aming lahat mula sa aming magulong pagtatalo. Lahat ng galit, lahat ng panunumbat ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang isang hindi maikakailang katotohanan na nakaupo sa isang wheelchair sa aming harapan, isang batang inosente, nitindalan, nalilito at nasasaktan. Ang mga mata ni Edward ay hindi na humiwalay sa aming anak. Nakita ko sa kanyang mukha ang 1,000 emosyon na nagsalpukan. Pagsisisi, pag-ibig, at isang matinding sakit na tila ngayon lang niya naramdaman. Siya ang unang kumilos. Hindi siya lumapit sa akin.
Lumapit siya kay Jacqueline. "Umuwi na muna tayo, Jack," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pakiusap. "Kailangan nating mag-usap." Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at marahang hinila palayo. Bago sila tuluyang umalis, tumingin si Jacqueline sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit, ngunit mayroon na ngayong bahid ng pagkatalo. Isang pagkatalo hindi sa akin, kundi sa isang sitwasyong mas malaki pa sa aming lahat. Pagkatapos, tumingin sa akin si Tristan. Walang salita, tanging isang tingin na puno ng sakit at pagkadismaya. Tumalikod siya at naglakad palayo sa kabilang direksyon. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng hallway. Itinulak ng nurse ang wheelchair ni Botchok. At sumunod ako, isang ina na sa pagnanais na iligtas ang kanyang anak ay nagtulak palayo sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Ang gabing iyon ang gabi ng mga desisyon. Habang ako ay nagbabantay kay Botchok, nalaman ko kalaunan na iyon din ang gabi kung kailan ginawa ni na Edward at Jacqueline ang pinakamabigat na pag-uusap sa kanilang buhay may asawa. Sa kanilang tahanan, sa gitna ng katahimikan, inilatag ni Edward ang kanyang puso. Hindi na raw siya humihingi ng permiso. Siya ay nagmamakaawa. Nagmakaawa siya hindi bilang aking dating kasintahan, kundi bilang isang ama. Ang imahe ng kanyang dugong naghihirap ay isang bagay na hinding-hindi na niya kayang alisin sa kanyang isipan. Si Jacqueline, sa kabila ng kanyang sakit at galit, ay isang mabuting tao. Ngunit ang hinihiling sa kanya ay halos imposible. Ang isuko ang katawan ng kanyang asawa sa ibang babae kahit pa sa anong dahilan ay isang pagyurak sa kanilang mga sumpaan, isang pagtataksil sa kanilang pagsasama. Umiyak daw siya. Nagwala, nagtanong sa Diyos kung bakit kailangang mangyari ito sa kanila. Ngunit sa huli, pagkatapos ng isang gabing walang tulog, pagkatapos maubos ang lahat ng kanyang luha, isang bagay ang kanyang na-realize. Kung hindi siya papayag at kung mamatay si Botchok, habang buhay niyang dadalhin ang bigat ng isang buhay na sana'y kaya niyang iligtas. Kinabukasan, kinausap niya si Edward. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa pag-iyak, ngunit ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Sige," sabi raw niya. Pumapayag ako." Ngunit ang kanyang pagpayag ay may kaakibat na mga kondisyon. Isang kasunduan, isang listahan ng mga patakaran na idinisenyo para protektahan ang anumang natitira sa kanyang nawasak na puso. "Gawin ninyo ang kailangan ninyong gawin," sabi niya kay Edward. "Pero ito ang mga kondisyon ko. Una, walang emosyon, walang anumang lambingan, walang halik. Trabaho lang ito, isang prosesong medikal. Pangalawa, lahat ng pagtatangka ay gagawin sa isang lugar na neutral, hindi sa bahay na ito at hindi sa bahay niya, isang hotel. At babayaran ko, para malinaw na ito ay isang transaksyon. Pangatlo, at ang pinakamahalaga sa lahat, sa oras na magbuntis siya, sa oras na makuha ninyo ang kailangan ninyo, tapos na ang lahat. Hinding-hindi mo na siya makikita pa ulit. Mag-uusap lang kayo tungkol sa bata sa pamamagitan ng mga abogado. Malinaw ba?" Ang kanyang mga patakaran ay isang desperadong pagtatangka na lagyan ng kontrol ang isang sitwasyong wala ng kontrol. Isang paraan para gawing isang malamig at klinikal na proseso ang isang bagay na likas na personal at emosyonal. At si Edward, dahil sa kanyang desperasyon, ay pumayag sa lahat. Habang ang kasunduang iyon ay nabubuo sa kanilang tahanan, isang ibang paghihiwalay naman ang nagaganap sa akin. Pag-uwi ko sa aking apartment para kumuha ng mga gamit, nandoon si Tristan. Nag-iimpake. Ang kanyang mga gamit ay nasa loob na ng ilang kahon. Ang kanyang mga damit ay wala na sa aparador. Ang litrato naming dalawa sa tabi ng aking kama ay nakataob na. "Tristan," sabi ko, ang aking boses ay isang pakiusap. "Aalis na ako, Grace.
Sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Please, wag. Magagawa natin ito. Kakayanin natin. Humarap siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pinal na desisyon. Hindi, Grace. Hindi natin kaya. O baka hindi ko kaya. Lumapit siya sa akin. Mahal kita. At mahal na mahal ko si Bochok. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Dahil kung mananatili ako, araw-araw, makikita ko sa mga mata mo hindi lang ako, kundi pati na rin siya. Araw-araw may isip ko kung nasaan ka, kung sino ang kasama mo. At ang pag-iisip na iyon, papatayin ako nito ng dahan-dahan. Hinawakan niya ang aking mukha. Hindi ko kayang maging ang lalaking naghihintay sa labas ng pinto habang ang babaeng mahal ko ay kasama ang iba kahit papara sa pinakamabuting dahilan sa mundo. Mahal kita, Grace, pero mas mahal ko ang sarili ko para tiisin ang ganito. Hinalikan niya ako sa noo sa huling pagkakataon, isang malamig na halik ng paalam. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. Isinara niya ang pinto at kasabay noon, isinara na rin niya ang kabanata ng aming pag-ibig. Ako naman ay naiwang mag-isa. Isinakripisyo ko ang aking kasalukuyan para sa isang pagkakataon na magkaroon ng kinabukasan ang aking anak. Dumating ang araw ng kasunduan. Isang linggo pagkatapos ng lahat. Tumawag si Edward. Mamayang gabi, susunduin kita. Ang kanyang boses ay formal, walang emosyon. Buong araw ang aking katawan ay tila hindi sa akin. Naligo ako, nagbihis. Ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Para akong isang pasyente na naghahanda para sa isang operasyon. Isang operasyong walang anesthesia. Nang gabi dumating siya. Nagmaneho kami ng tahimik patungo sa isang hotel sa Makati. Ang hotel na pinili at binayaran ni Jacqueline. Isang paalala na bawat kilos namin ay may basbas at sumpa ng kanyang pagpayag. Ang silid ay simple, malinis at walang anumang palamuti. Walang bulaklak, walang wine. Tanging isang kama at 2 taong dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanilang mga balikat. Walang nagsalita, walang tumingin. Hinubad namin ang aming mga damit na parang mga aktor na naghahanda para sa isang eksena. Isang eksenang hindi nila gustong gawin. Ang sumunod na nangyari ay isang malabong panaginip. Isang kilos na mekanikal, walang pagnanasa, walang pagmamahal. Ito ay isang trabaho, tulad ng sinabi ni Jacqueline, isang desperadong kilos sa pagitan ng 2 estranghero na pinag-isa ng isang layunin, ang lumikha ng isang lunas. Ang bawat pagdampi ng aming mga balat ay hindi nag-aalab ng apoy, kundi nag-iiwan ng isang malamig na abo. Pagkatapos ng lahat, humiga kaming magkatalikod sa magkabilang dulo ng kama. Hindi kami nag-usap, hindi kami gumalaw. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang katahimikang iyon ay puno ng mga hindi sinasabing salita. Puno ito ng anino ni Jacqueline na naghihintay sa bahay. Puno ito ng anino ni Tristan na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. At puno ito ng anino ng isang batang natutulog sa ospital. Walang kamalay-malay sa sakripisyong ginagawa para sa kanya. Hindi ko na napigilan. Ang mga luha ay dahan-dahang tumulo mula sa aking mga mata. Tahimik, walang tunog, isang pag-agos ng lahat ng aking pagkakasala, kahihiyan at kalungkutan. Akmang tatayo na si Edward para magbihis at umalis nang marinig niya ang aking mahinang paghikbi. Huminto siya, ilang sandali siyang hindi gumalaw. At pagkatapos, naramdaman ko ang paglubog ng kama sa aking tabi. Lumapit siya at naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang marahan, nag-aalangan na pagdampi. Gagawin natin to, Grace. Bulong niya, ang kanyang boses ay hindi na malamig. Ito ay puno ng isang pagod ngunit tapat na pangako. Hindi natin siya pababayaan, magtatagumpay tayo. Sa isang iglap, ang lahat ng patakaran ni Jacqueline
ay nawala ng saysay. Ang kasunduang walang emosyon ay nabasag na. Dahil sa isang simpleng pagdampi, sa isang simpleng bulong, naramdaman naming muli ang isang bagay na matagal na naming kinalimutan. Hindi ito pagnanasa, hindi ito pag-ibig. Ito ay ang koneksyon ng dalawang taong nag-iisa sa mundo na nakakaintindi sa bigat ng kanilang ginagawa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng aming kalungkutan, isang maliit at mapanganib na kislap mula sa aming nakaraan ang muling nag-apoy. Ang aming kasunduan ay isa palang mina. At sa gabing iyon, hindi namin namalayan na apakan na pala namin ang una. Ang pagdampi ng kamay ni Edward sa aking balikat ay isang kuryenteng gumising sa lahat ng aking natutulog na pandama. Ang kasunduang walang emosyon ay naging abo sa isang iglap. Sa sandaling iyon, hindi kami dalawang taong gumagawa ng isang transaksyon. Kami ay si Grace at si Edward. Dalawang taong may malalim na nakaraan na muling pinagtagpo ng isang napakasakit na kasalukuyan. Ang biyahe pauwi mula sa hotel ay binalot ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng pagkakailang, kundi isang katahimikang puno ng mga hindi masabi, ng mga tanong na pareho naming ayaw bigkasin. Bago ako bumaba ng kotse, nagsalita siya. Grace, sabi niya, ang kasunduan, kailangan nating ituloy hanggang sa magtagumpay tayo. Tumango ako. Para kay Butchok. Oo, sabi niya, para kay Butchok. Ngunit sa paraan ng pagtingin niya sa akin, alam kong mayroon nang nagbago. Hindi na lang ito para sa aming anak. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang kakaibang ritual. Tuwing Martes at Biyernes ng gabi, pagkatapos ng aking trabaho at ng kanyang trabaho, magkikita kami sa parehong hotel. Sa parehong silid, ang aming mga katawan ay nagsasama para sa isang layunin, ngunit ang aming mga kaluluwa ay nagsisimula ng maghanap ng sarili nitong daan. Ang dating mekanikal na kilos ay unti-unting napalitan. Ang awkward na katahimikan ay napuno ng mga kwento. Nagumpisa sa mga simpleng bagay tungkol sa araw namin, tungkol sa mga pinapano, di naming pelikula. Pagkatapos, napunta sa mga bagay na mas malalim. Naaalala mo pa ba yung unang beses nating kumain ng tapsilog sa kanto? Tanong niya isang gabi habang kumakain kami ng take-out na pagkain sa loob ng hotel room. Oo naman, sabi ko, napangiti. Pagkatapos noon, 2 araw kang hindi pumasok dahil sa sakit ng tiyan. Nagtawanan kami, isang tunay na tawa. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan namin kung nasaan kami. Nakakalimutan namin ang aming kasunduan. Nakakalimutan namin si Jacqueline, si Tristan, at ang sakit na bumabalot sa aming sitwasyon. Sa loob ng silid na iyon, kami ay bumabalik sa pagiging kami. Si Grace at si Edward, ang dalawang taong minsan ay naging mundo ng isa't isa. Ang aming lihim na ritual ay naging isang pagtakas. Isang pagtakas mula sa ospital, mula sa mga problema, mula sa aming mga bagong buhay na hindi naman talaga namin ginusto. Ngunit ang bawat pagtakas ay may katapusan. At sa labas ng aming munting mundo, ang katotohanan ay naghihintay. Si Jacqueline ay hindi isang tanga. Nagsimula siyang makaramdam. Napansin niya ang pagbabago kay Edward, ang madalas na overtime sa trabaho, ang pagiging malayo ng isip nito kahit na magkasama sila. Ang isang kakaibang lungkot sa mga mata nito na hindi niya maintindihan. Isang gabi, ayon sa kwento ni Edward, hinarap siya ng kanyang asawa. Kamusta na ang trabaho ninyo? Tanong daw ni Jacqueline. Ang diin sa salitang trabaho ay puno ng sarkasmo. May resulta na ba? O kailangan niyo pa ng mas maraming overtime? Ang kanilang mga pagtatalo ay naging mas madalas. Ang bahay na dapat sana'y kanlungan ni Edward ay naging isang korte kung saan siya ang laging nasasakdal. At dahil doon, mas lalo siyang naghanap ng kapayapaan sa aming mga lihim
na pagkikita. Ako naman ay may sariling multong hinaharap. Isang araw, pinuntahan ako ni Tristan. Hindi na siya galit. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay isang malungkot na pagtanggap. Gusto ko lang magpaalam ng maayos, Grace. Sabi niya, Tristan, patawad. Alam ko, sabi niya, alam kong ginagawa mo ito para kay Botchok. Tumingin siya sa aking mga mata. Pero may nakikita akong iba sa mga mata mo ngayon. Isang bagay na wala na dun noong mga huling araw natin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kislap, sabi niya, isang mapait na ngiti sa kanyang labi. Ang kislap na para lang sa kanya. Akala ko ba para lang ito sa anak mo? Pero bakit sa mga mata mo parang bumabalik na ang dati? Hindi ako nakasagot dahil alam kong tama siya. Ang aking damdamin ay isang dagat na pilit kong pinapakalma, ngunit sa loob, ang mga alon ay muling lumalakas. Ang aming mga pagkikita ni Edward ay lalong naging emosyonal. Isang gabi, pagkatapos ng aming tungkulin, hindi kami agad humiwalay. Humiga kaming magkatabi, nakatitig sa kisame. Naaalala ko, bulong niya. Lagi mong sinasabi noon na gusto mong magkaroon ng bahay na may malaking hardin. At ikaw naman, gusto mo ng isang silid na puno ng mga libro at ng paborito mong upuan. Nagkangitian kami. Ang mga pangarap na binuo namin noon ay bumabalik at kasabay ng mga pangarap, ang damdamin. Dahan-dahan, humarap siya sa akin. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa aking mukha. Ang kanyang pagdampi ay puno ng isang pag-iingat at isang pamilyar na lambing. Grace, bulong niya. At hinalikan niya ako, isang halik na iba sa lahat. Hindi ito mekanikal, hindi ito trabaho, at hindi rin ito puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na malungkot, isang halik na puno ng panghihinayang sa nakaraan at takot sa hinaharap. Ito ang kumpirmasyon na ang aming kasunduan ay isa na ngayong ganap na pag-ibig na lihim. Ang aming mga pagtatangka ay nagpatuloy at pagkalipas ng halos 2 buwan, dumating ang balitang aming hinihintay. Tumawag si Dr. Reyes. Grace, I have good news. The test came back positive. You're pregnant. Ang aking mga luha ay bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng ligaya. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Nang ibalita ko ito kay Edward sa telepono, narinig ko ang kanyang pagbuntong, hininga ng ginhawa. Salamat sa Diyos, sabi niya. Ang aming misyon ay nagtagumpay. Si Butchok ay may pagkakataon na. Ang aming trabaho ay tapos na. Ayon sa kasunduan, iyon na dapat ang aming huling pag-uusap. Ngunit nagpumilit siyang magkita kami sa huling pagkakataon. Sa parehong hotel, sa parehong silid. Para magpaalam ng maayos, sabi niya. Ang gabi ay puno ng isang mapait na saya. Nag-order kami ng pagkain, nagbukas kami ng isang bote ng wine, isang selebrasyon, at isang pagluluksa. Ito na yon, sabi ko. Tapos na. Oo, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Babalik na ako kay Jacqueline, at ikaw babalik ka na sa buhay mo. Tumango ako kahit na ang salitang buhay ay tila hungkag na sa akin. Paano ako babalik sa isang buhay na wala na si Tristan at ngayon ay mawawala na rin si Edward? Natapos kaming kumain. Oras na para umalis. Oras na para tumupad sa kasunduan. Nagbihis siya. Nagbihis ako. Walang nagsasalita. Ang bawat kilos ay mabigat. Naglakad siya patungo sa pinto. Ito na ang katapusan. Ang pinal na paalam. Huminto siya, ang kanyang kamay ay nasa doorknob na. Nakatalikod siya sa akin. Edward, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Salamat sa lahat, ay hindi siya lumingon. Ngunit hindi rin niya binuksan ang pinto. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. At pagkatapos, dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi ko mabasa. Isang digmaan sa pagitan ng tungkulin at ng nararamdaman.
Hindi ko yata kaya, Grace. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Anong, anong ibig mong sabihin? Naglakad siya pabalik sa akin. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap. Hindi ko kayang hindi ka na makita ulit. Ang kanyang pag-amin ay isang bombang sumabog sa gitna ng aming tahimik na paalam. Ang kasunduang aming sinumpaan ay isa na ngayong abo. Ang batang aming binuo para maging lunas ay siya na ngayong magiging tanikala na magbubuklod sa amin. Ang solusyon sa aming problema ay siya na ngayong naging pinakamalaking problema sa lahat. Ang aming pag-ibig na lihim ay hindi na pala isang lihim na pag-ibig lang. Isa na itong digmaan na ngayon pa lang magsisimula. Ang pag-amin ni Edward ay isang apoy na muling nagpaalab sa lahat ng natutulog na damdamin sa loob ko. Ang kasunduang dapat sana'y magiging katapusan namin ay siya palang naging isang bagong simula. Isang simula na mas mapanganib, mas komplikado, at mas puno ng kasalanan. Hindi natin ito pwedeng gawin, Edward, bulong ko. Kahit na ang puso ko ay sumisigaw ng kasalungat. Paano si Jacqueline? Hindi ko alam. Pag-amin niya, hinawakan ang aking mukha. Hindi ko alam, Grace. Ang alam ko lang, sa loob ng 6 na buwan, ngayon lang ulit ako nakahinga. Ngayon lang ulit ako naging buo at dahil iyon sa'yo. Hindi na namin kailangan pang magsalita. Sa mga mata namin, isang bagong kasunduan ang nabuo, isang lihim na kasunduan. Itutuloy namin ang aming pagkikita, hindi na lang para sa isang lunas, kundi para sa aming mga sarili. Ang dahilan, ang aking pagbubuntis, isang perpektong dahilan para sa isang perpektong kasinungalingan. Kailangan naming pag-usapan ang kapakanan ng bata. Kailangan naming magplano. At sa ilalim ng mga dahilang iyon, itinago namin ang isang pag-ibig na muling nabuhay. Ang aming buhay ay naging isang serye ng mga ninakaw na sandali. Sa umaga, ako ang nag-aalalang ina ni Botchok at siya ang tapat na asawa ni Jacqueline. Ngunit sa mga gabi, sa mga pagkakataong kaya naming tumakas, kami ay si Grace at si Edward ulit. Nagkikita kami sa mga tagong lugar, sa mga restaurant kung saan walang nakakakilala sa amin. Ang aming mga pag-uusap ay puno na ng mga pangarap. Kapag nanganak ka na, sabi niya isang beses, magiging perpektong donor ang kapatid ni Botchok. Gagaling na siya? Oo, sabi ko. At pagkatapos noon, magkakaroon tayo ng 2 anak. Ang salitang tayo ay may ibang bigat na ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa mga bata. Tungkol na ito sa aming dalawa. Sa isang hinaharap na pareho naming alam na imposible, ngunit hindi namin mapigilang pangarapin. Habang lumalaki ang bata sa aking sinapupunan, lalo ring lumalaki ang pagmamahal na aking nararamdaman para kay Edward. At kasabay noon, ang bigat ng aking pagkakasala. Ang bawat halik, ang bawat yakap ay may kaakibat na anino ni Jacqueline. Isang anino na pilit naming binabalewala. Sa ospital, ang pag-asa ay muling sumibol. Ang balita na magkakaroon na siya ng kapatid ay nagbigay kay Botchok ng isang bagong lakas. Mama, when is my baby brother coming? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. I promise to be the best kuya for him. Ang kanyang mga salita ay isang matamis na musika, ngunit isa ring masakit na paalala. Ang pag-asang ibinibigay ko sa kanya ay nakatayo sa pundasyon ng wasak na pag-asa ng ibang tao. Si Jacqueline, sa kabilang dako, ay nagsimula ng maghinala. Ang kanyang mga tawag at text kay Edward ay naging mas madalas, puno ng pag-uusisa. Nagsimula siyang magtanong, at nang ang mga sagot ni Edward ay naging paulit-ulit na kasinungalingan, nagpa siyang alamin ang katotohanan sa sarili niyang paraan. Nalaman ko kalaunan na kumuha siya ng isang private investigator.
Isang desperadong hakbang ng isang asawang nararamdaman na unti-unti nang nawawala ang kanyang asawa. Sinimulan kaming sundan. Ang aming mga tagong pagkikita ay hindi na pala ganoon katago. Ang bawat ngiti, bawat hawak kamay ay nakukunan ng isang lente, mga ebidensya ng aming pagtataksil sa kasunduan. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Ang alam ko lang, ang mundo naming dalawa ni Edward ay isang perpektong bula na anumang oras ay maaaring pumutok. Isang hapon, nasa isang OB/GYN clinic ako para sa aking regular na check-up. 5 buwan na ang aking tiyan. Malusog daw ang bata. Isang babae, isang maliit na pag-asa na papalaki sa loob ko. Habang nakaupo ako sa waiting area, masaya pa akong tinitignan ang resulta ng aking ultrasound, isang munting larawan ng aking pangalawang anak, Grace. Napatingala ako sa isang malamig at pamilyar na boses. Nakatayo sa aking harapan si Jacqueline. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa kanyang kamay may hawak siyang isang brown na sobre. Akala ko ba trabaho lang ito? Sabi niya, ang kanyang boses ay isang mahinang pambubuska. Akala ko ba walang emosyon? Binuksan niya ang sobre at inilapag sa aking kandungan ang mga litrato. Mga litrato naming dalawa ni Edward. Sa isang restaurant, magkahawak kamay. Sa loob ng kanyang kotse, naghahalikan. Ang bawat litrato ay isang patunay na ang aming kasunduan ay isang malaking panloloko. Binabantayan kita, sabi niya. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba maniniwala ako sa mga kasinungalingan ninyo? Nakatitig lang ako sa mga litrato, walang masabi. Ang ebidensya ay nasa aking harapan. Ang aking pagkakasala ay nakalantad na. Anong sasabihin mo ngayon, Grace? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tumataas na. Na para pa rin ito kay Botchok. Ang mga halik na iyan para rin ba sa kanya? Ang mga ibang pasyente sa waiting area ay nagsimula ng tumingin sa amin. Ang aking kahihiyan ay sukdulan. Jacqueline, please. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Pakiusap ko. Dito tayo mag-uusap, sigaw niya. Dito, sa lugar kung saan mo binubuo ang bunga ng iyong pangaagaw. Gusto kong malaman mo, Grace, na hindi ako susuko. Asawa niya ako. At ipaglalaban ko ang pamilya ko. Handa na sana akong tumayo at harapin ang kanyang galit. Handa na akong tanggapin ang lahat ng kanyang panunumbat. Ngunit isang boses mula sa pinto ng klinika ang nagpatigil sa aming lahat. Isang nurse ang lumabas na may hawak na clipboard. Ngumiti siya at tumawag. Mrs. Jacqueline Velasco, nanigas si Jacqueline. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi ko maintindihan. Pagkagulat, takot, tumingin ako mula sa nurse papunta sa kanya, naguguluhan. Bakit? Bakit siya tinatawag? Bakit siya nandito? Dahan-dahang humarap sa akin si Jacqueline. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong klase ng sakit at galit, isang bagay na mas malalim pa kaysa sa selos. Nandito rin ako para sa check-up ko, Grace, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong at pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na tuluyang gumuho sa aking buong mundo. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. Isang tiyan na, kung tititigan mong mabuti, ay mayroon ng bahagyang umbok. Dahil buntis din ako, ang kanyang mga salita ay isang bombang nukleyar na sumabog sa loob ng maliit na waiting room. Ang aking isipan ay hindi kayang iproseso ang katotohanan. Buntis siya. Buntis ako. Si Edward. Ang aming ama. Ang lalaking nasa gitna ng lahat ng ito ay magkakaroon ng 2 anak mula sa 2 magkaibang babae ng sabay. Ang laban na akala ko'y tungkol sa isang bata ay biglang naging tungkol sa 2. Ang solusyon na aming ginawa ay nagbunga ng isang problema na 1,000 beses
na mas malaki at mas komplikado. At sa sandaling iyon, alam kong wala nang mananalo sa digmaang ito. Lahat kami ay talo na. Ang salitang buntis na lumabas sa bibig ni Jacqueline ay isang granada na sumabog sa gitna ng aming lahat. Ang ingay ng aking gumuguhong mundo ang tanging naririnig ko. Nakatitig ako sa kanyang tiyan, pagkatapos ay sa aking tiyan. Dalawang buhay, dalawang bunga ng pag-ibig, ng kasalanan, ng desperasyon. At sa gitna naming dalawa ang anino ng iisang lalaki, si Edward. Ang eksena sa klinika ay naging isang malaking gulo. Si Jacqueline, pagkatapos ng kanyang pag-amin, ay tila nawala ng lakas at napaupo, umiiyak ng walang tunog. Ako naman ay nanatiling tulala, hindi makagalaw, hindi makapag-isip. Ang mga ibang pasyente ay nagbubulungan. Ang nurse na tumawag kay Jacqueline ay hindi alam ang gagawin. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dumating si Edward. Isang galit na tawag mula sa akin ang nagdala sa kanya doon. Pagpasok niya, ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa aming dalawa. Sa akin na hawak ang aking tiyan at kay Jacqueline na umiiyak sa isang sulok. At sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng purong lagim. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Walang salitang namutawi. Lumapit siya kay Jacqueline. Marahang inalalayan itong tumayo. Halika na, bulong niya. Umuwi na tayo. Iniwan nila akong mag-isa sa klinika, sa gitna ng mga matang mapanghusga at mga bulungang walang katapusan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Si Edward ay umalis sa kanilang bahay. Nag-check-in siya sa isang hotel, isang taong tumatakas mula sa dalawang pamilyang siya mismo ang lumikha. Ang kanyang buhay ay biglang nahati sa dalawa. Sa umaga, tatawag sa akin para kumustahin ang aking pagbubuntis at ang kalagayan ni Botcho. Sa hapon, tatawagan niya si Jacqueline para suyuin ito at humingi ng tawad. Siya ay naging isang bisita sa kanyang sariling buhay, isang hari ng isang kahariang gumuho. Ako at si Jacqueline, ang dalawang babaeng dapat sana'y magkaaway hanggang kamatayan, ay napilitan sa isang hindi inaasahang tigil putukan. Ang aming galit sa isa't isa ay pansamantalang natabunan ng isang mas malaking problema na pareho naming hinaharap. Paano namin naayusin ito? Isang beses, nagkasalubong kami sa ospital. Pareho kaming galing sa aming check-up. Ang awkward na katahimikan ay halos nakakabingi. Kamusta ang baby mo? Tanong ko. Okay lang, sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Ikaw? Okay lang din. Iyon lang, ngunit sa maikling pag-uusap na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Hindi na kami magkaribal. Kami ay dalawang ina na dala-dala sa aming sinapupunan ang mga anak ng iisang lalaki, dalawang babaeng nakatali sa isang masalimuot na tadhana. Sa gitna ng lahat ng ito, isang kabanata sa aking buhay ang tuluyan ng nagsara. Pinuntahan ako ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit wala na ang galit. Nabalitaan ko, sabi niya, ang tungkol sa pagbubuntis mo at ang tungkol sa asawa niya. Tumangulang ako. Aalis na ako, Grace, sabi niya. Lilipat na ako sa Cebu, magsisimula ako ulit. Tristan, patawad sa lahat. Matagal na kitang pinatawad, sabi niya, isang mapait na ngiti sa kanyang labi. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sitwasyon, pero hindi ko na kayang maging parte nito. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Sana maging masaya ka, Grace. Sana maging sulit ang lahat ng ito para kay Botchok. Pagkatapos noon, umalis na siya. At sa kanyang pag-alis, tuluyan nang namatay ang pag-asang pwede pa akong magkaroon ng isang normal at simpleng buhay. Ang aking tadhana ay nakatali na kay Edward sa isang paraang hinding-hindi ko
na matatakasan. Ang bigat ng desisyon ay nasa mga balikat na ngayon ni Edward. Kaninong pamilya ang kanyang pipiliin? Ang pamilya na kanyang binuo sa loob ng 5 taon kasama ang kanyang legal na asawa? O ang pamilya na kanyang sinimulan dahil sa isang pagkakamali, ngunit pinag-ugnay ng isang anak na nag-aagaw buhay? Araw-araw dumadalaw siya sa ospital. Nauupo siya sa tabi ni Butchok. Binabasahan ito ng kwento, kinakausap. At sa bawat pagtingin niya sa kanyang anak, nakikita ko ang pagdudugo ng kanyang puso. Paano niya tatalikuran ang isang batang ngayon lang niya nakilala ngunit agad na niyang minahal. Sa kabilang dako, alam kong araw-araw din niyang sinusuyo si Jacqueline. Nagpapadala ng bulaklak, tumatawag, nagmamakaawa. Paano niya tatalikuran ang babaeng naging kanyang sandalan. Ang babaeng walang kasalanan sa lahat ng ito, na ngayon ay nagdadalang tao rin. Ang kanyang paghihirap ay isang palabas na pinapanood ko mula sa malayo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking kasalanan. Ako ang naglagay sa kanya sa impyernong ito. Pagkalipas ng 1 linggong pag-iisip, 1 linggong pagdurusa, gumawa siya ng desisyon. Pinuntahan niya ako sa ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pinal na kalungkutan. Umupo siya sa aking harapan. Alam ko na. Ito na ang araw ng paghatol. Grace, sabi niya, pinag-isipan kong mabuti ang lahat at nakagawa na ako ng desisyon. Huminga siya ng malalim. Una sa lahat, gusto kong malaman mo na hindi ko pababayaan ang mga anak ko, si Botchok at ang magiging anak natin. Susuportahan ko kayo sa lahat ng paraan, pinansyal, emosyonal, ibibigay ko ang lahat para sa kanila. Magiging ama ako sa kanila, Grace. Pangako yan. Ang kanyang mga salita ay isang balsamo sa aking puso, ngunit alam kong may kasunod pa. Pero bilang isang lalaki, patuloy niya, bilang isang asawa, kailangan kong pumili. Isang pamilya lang ang kaya kong buuin. Isang buhay lang ang kaya kong ayusin. Tumingin siya sa aking mga mata at sa kanyang tingin, nakita ko ang aking hatol. Pipiliin ko ang asawa ko, Grace. Sabi niya, ang bawat salita ay isang patalim. Babalik ako kay Jacqueline. Susubukan naming ayusin ang pamilya. Support namin. Patawarin mo ako. Ang sakit ay tila isang malaking alon na bumagsak sa akin. Ngunit sa ilalim ng alon na iyon, mayroong isang maliit na tinig ng pag-unawa. Tama ang desisyon niya. Iyon ang marangal na gawin. Iyon ang nararapat. Kahit gaano kasakit, tumango ako, pinipigilan ang aking mga luha. Naintindihan ko. Tumayo siya para umalis. Ang huling sinag ng aming muling nabuhay na pag-ibig ay tuluyan nang namatay. Ngunit sa sandaling akala ko'y tapos na ang lahat, sa sandaling handa na akong harapin ang isang kinabukasang mag-isa kasama ang aking mga anak, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Nagring ang telepono sa loob ng silid ni Botchok. Ang telepono ng ospital. Sinagot ito ng nurse. Ma'am Grace, sabi ng nurse, Ma, ibisita po kayo sa baba. Isang Tristan daw po ang pangalan. Natigilan ako. Si Tristan? Akala ko'y nasa Cebu na siya. Akala ko'y tapos na kami. Bakit? Bakit siya bumalik? Tumingin ako sa pinto ng silid na bahagyang nakaawang. At sa siwang na iyon, natanaw ko siya. Nakatayo sa dulo ng hallway, si Tristan. Nakatingin sa aking direksyon. Ang aking isipan ay naguluhan. Sa isang iglap, nawala ko ang lalaking ama ng aking mga anak. At sa isang iglap, bumalik ang lalaking handang maging ama sa kanila. Ang nakaraan na aking ipinaglaban ay tuluyan nang nagsara. Ngunit isang kinabukasan na akala ko'y isinuko ko na ay biglang muling nagbukas. At sa gitna ng dalawang ito, ako ay naiwang nakatayo, hindi alam kung aling pinto ang aking papasukin.
Ang pagbabalik ni Tristan ay isang bagay na hindi ko inaasahan, isang sinag ng liwanag sa isang panahong akala ko'y tuluyan na akong binalot ng dilim. Iniwan ko si Edward na paalis at sa pagharap ko, isang bagong pag-asa ang bumungad. Nagkita kami sa labi ng ospital, isang lugar na naging saksi sa lahat ng aming pighati at pag-asa. Bakit ka bumalik? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagkalito. Sinubukan kong umalis, Grace. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagod, ngunit tapat na pagmamahal. Sumakay ako ng eroplano, ngunit habang nasa himpapawid, isang bagay ang aking na-realize. Ang pagtakas ay para sa mga duwag, at ayokong maging duwag, hindi tulad ng iba. Ang kanyang mga salita ay may diin, ngunit walang pait. Mahal kita, Grace, at mahal ko si Botchok, patuloy niya. Ang sitwasyon ay halos imposible, masakit, at hindi ko alam kung paano natin ito malalampasan. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi kita iiwan sa gitna ng laban na ito. Hindi na bilang kasintahan mo kung hindi mo na ako kailangan, kundi bilang kaibigan mo, bilang ama ni Botchok. Nandito lang ako. Ang kanyang pag-aalok ay hindi isang solusyon, ngunit ito ay isang angkla. Isang bagay na makakapitan ko sa gitna ng maalong dagat ng aking buhay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng ospital, niyakap ko siya ng mahigpit. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Lumipas ang mga buwan, ang aming buhay ay naging isang kakaibang routine. Si Tristan, gaya ng kanyang ipinangako, ay nanatili sa aking tabi. Siya ang kasama ko sa bawat check-up. Siya ang bumibili ng aking mga pinaglilihian. Siya ang nag-aalaga kay Botchok habang ako ay nahihirapan sa aking pagbubuntis. Dahan-dahan, sa gitna ng kaguluhan, ang aming nasirang relasyon ay muling nabubuo. Hindi sa pundasyon ng pagnanasa, kundi sa pundasyon ng respeto at isang pagmamahal na subok na ng panahon. Si Edward naman ay tumupad din sa kanyang pangako. Linggo-linggo, nagpapadala siya ng suportang pinansyal. Linggo-linggo, dumadalaw siya kay Botchok. Ang kanilang mga pagkikita ni Tristan sa ospital ay laging awkward, ngunit puno ng isang hindi sinasabing paggalang. Dalawang lalaki na may magkaibang papel, ngunit may iisang pagmamahal para sa isang bata. Si Jacqueline ay hindi ko na nakita, isang desisyon na pareho naming ginawa para sa kapayapaan. Ang aming komunikasyon ay sa pamamagitan na lang ni Edward, isang pader na mataas at hindi na kayang gibain. Dumating ang araw ng aking panganganak. Sa tabi ko, hawak ang aking kamay, ay si Tristan. At sa labas ng delivery room, naghihintay si Edward. Isinilang ko ang isang malusog na sanggol na babae, isang munting anghel, ang aming pag-asa, ang aming lunas. Pagkalipas ng ilang linggo, isinilang din ni Jacqueline ang kanyang anak, isang malusog na batang lalaki. Si Edward ay mayroon ng 2 bagong anak mula sa 2 magkaibang ina. 2 pamilyang pinag-ugnay ng isang masalimuot na tadhana. Nang ang aking anak na babae na pinangalanan naming si Pag-asa ay umabot na sa tamang edad, isinagawa ang transplant. Ang umbilical cord blood na maingat naming inimbak ay ang siyang ginamit para bigyan ng bagong buhay si Botchok. Ang araw ng operasyon ay isang pagsubok sa aming lahat. Nandoon kaming lahat sa waiting area ng ospital. Ako at si Tristan magkatabi. Sa kabilang dulo, si Edward at si Jacqueline. 4 na taong pinag-isa ng isang dasal. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng selos ay pansamantalang isinantabi. Sa mga sandaling iyon, iisa lang ang aming hiling, ang kaligtasan ni Botchok. Pagkalipas ng ilang oras na tila isang kawalang hanggan, lumabas si Dr. Reyes. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit sa likod ng kanyang mask, ang kanyang mga mata ay nakangiti.
The transplant was a success, sabi niya. He's a fighter, he's going to be okay. Ang isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Umiyak ako sa balikat ni Tristan. Nakita kong niyakap ni Jacqueline si Edward. Sa isang saglit sa gitna ng aming pasasalamat, kami ay naging isang pamilya. Lumipas ang 2 taon, ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit ito ay isang bagong uri ng normal. Si Botchok ay malusog na. Ang cancer ay nasa remission. Siya ay isa ng masayahin at malikot na bata, isang mapagmahal na kuya sa kanyang kapatid na si Hope. Si Edward at Jacqueline ay nanatiling magkasama. Sa kabila ng lahat ng sakit, pinili nilang ayusin ang kanilang pamilya. Ang kanilang anak na si Jaden ay lumalaking malusog. Nananatili silang parte ng buhay ni Botchok at ni Hope bilang mga ninong at ninang, bilang isang pamilyang may ibang setup. Ang aming relasyon ay naging isang patunay na ang pagpapatawad, kahit mahirap, ay posible. At kami, ako at si Tristan, ang aming pag-ibig na sinubok ng pinakamatinding pagsubok ay naging mas matatag. Sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat, kami ay nagpakasal. Sa harap ng aming mga pamilya, ipinangako ko ang aking sarili sa lalaking hindi ako iniwan, sa lalaking minahal ako sa pinakawasak kong kalagayan. Legal na inampon ni Tristan si Botchok at si Hope. Hindi sa dugo, kundi sa puso, siya ang kanilang naging tunay na ama. Ang huling kabanata ng aming kwento ay naganap sa 8 kaarawan ni Botchok. Naganda kami ng isang malaking salo-salo sa aming hardin. Ang tema, mga kabalyero at dragon. Ang aking anak, na minsan ay halos matalo na ng isang tunay na dragon, ay ngayon ay masayang tumatakbo, hawak ang isang laruang espada. Dumating ang mga bisita, ang aming mga pamilya, mga kaibigan. At dumating din sila, si Edward, si Jacqueline, at ang kanilang anak na si Jaden. May dala silang isang malaking regalo para kay Botchok. "Happy birthday, son," bati ni Edward, ginulo ang buhok ng kanyang panganay. "Thank you, Papa Edward," sagot ni Botchok. "Tito Ninong," ang mga bata ay masayang naglaro. Si Botchok, si Hope, at si Jaden. Mga kapatid, mga pinsan, mga kaibigan. Ang kanilang koneksyon ay isang bagay na sila lang ang nakakaintindi. Isang koneksyong isinilang mula sa isang himala. Nakatayo ako sa gilid, pinapanood ang lahat. Ang aking asawa, si Tristan, ay lumapit at inakbayan ako. "Masaya ka ba?" tanong niya. Tumingin ako sa paligid, sa aking mga anak na malulusog at masaya, sa pamilyang binuo namin mula sa mga pira-pirasong piraso ng aming nakaraan, sa kapayapaang sa wakas ay aming natagpuan. "Sobra," sagot ko. Naisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan, ang aking one more try. Akala ko noon, ang one more try na iyon ay isang gabi lang sa isang hotel, isang desperadong hakbang. Ngunit ngayon, na-realize ko ang tunay na one more try ay ang bawat araw na pinili naming bumangon, ang bawat araw na pinili naming magpatawad, ang bawat araw na pinili naming magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Gumawa ako ng isang desisyong mahirap, isang desisyong sumubok sa aking moralidad, isang desisyong nakasakit ng maraming tao. Ngunit habang pinapanood ko ang aking anak na si Botchok, tumatawa, tumatakbo at nabubuhay ng walang takot, alam ko sa aking puso na kung ibabalik man ang panahon, gagawin ko ulit ang lahat